Hello? Yes, hello po. Oh my God, Good morning po. finally ma'am. Alam mo, you delayed the show. So delayed kanina. Sorry po. Mm. Hindi po ako masyadong techie po eh. Sorry po. Ano po name? Ria po. Ria. Ano spelling po ng Ria? R-I-A. R-I? Tatlong letra lang. Apo. Ilang taon na po si Ria? 33 po. 33? Yes po. Matanda ka sa akin ng 7 years. Taga saan ka po, ma'am? Currently po, nasa UAE po ako ngayon. Saan dyan? Anong kingdom? Ano po, nasa Abu Dhabi po. Abu Dhabi. Yes po. Kamusta naman kayo dyan? Mabuti naman po. Wala namang ano dyan, bombings, ganun. Wala naman po. Very safe po. Okay, good. Anyways, anong oras na dyan, Ria? Ano po, 11:38 po. 11:38 ng gabi. Pa-midnight pala. Opo. Okay. 4 hours difference po. Okay. Anong work mo dyan, Ria? Ano po ako, nag-work po ako sa, teller po. Sa isang bangko po. Talaga? Ang dahil mong pera, pahingin naman kahit ilang piraso lang. Hindi naman po. Ha? Hindi naman po masyado. Ano ba yan? Wala po. May asawa ka na, Ria? Wala po. Wala? Jowa? Meron kang jowa? Ano po, partner po, meron po. Live-in, yun ba yun? Opo siguro. Andyan din. Before po, nandito po siya. Kasi ikwento mo na nga lang. Sige, kwento mo na po. Ayun po. Bali, kami po nung partner ko, dito na po kami nagkakilala po. Ilan taong ka na nga dyan, ma'am? Sorry? 3 years po. 3 years. Bago nag-Abu Dhabi, sa kagaling? Dyan po sa atin. First na. Din po ako First OFW mo yan. Opo. Actually, nagpunta lang po ako dito as tourist eh. Wala po talagang plan to work. Pero yun po, nagkaroon ng opportunity. Charot, walang plan to work. Tigilan mo ako. Sa dami ng babulahin nyo. Nag-tourist ka pero nakahanap kang work. Plano yon. Opo. Okay. 10 years po kasi ako dyan. Ha? And then, 10 years po ako sa Philippines po. Tapos employed din po ako dyan. Sa isang bank din po. Hindi, sabi ko, nagpunta ka US tapos nakahanap ka work. Naghanap ka ng work, yun. Opo. Actually 3 days pa lang po ako nandito na hard na po ako. Pero naka-tourist lang talaga ako. Planning to return po sana. Sige, okay Ria, bulahin mo ako. Plano mo yan. Hindi po. Okay, sige. 3 days ka na. 3 araw ka na andyan? Dapat nagbabakasyon ka, nakahanap ka ng work? Sabi po kasi nung kaibigan ko na nag-invite, try mo lang, baka sakali. Okay, sige. Okay. Let's move on to your problem, madam. Go ahead. Sige po. Bali, ayun po. Yung partner ko po, nagkakilala po kami dito na po sa UAE. So siguro po maraming makaka-relate. Ibang so hindi po siya same natin. And Muslim po siya, Muslim. So normal na scenario po ng mga nandito din sa UAE. For sure po maraming makaka-relate. So yung pong relationship namin started po siya parang accidentally lang. Hindi naman po ako naghahanap ng relationship at that time po. And siya din naman po, wala po siyang experience sa relationship. Okay. Ganun po. So parang ako po talaga yung first na po.
Ano ba yun? na Same relationship. sex, ano ba to? Relationship? Tapos hindi pa po ako Muslim kasi Christian po ako. So, sorry ma'am. Yun. Same gender ba kayo ma'am? Hindi po. Hindi po. Lalaki po siya. Okay. So, naguluhan lang ako sa word na partner. Okay. Po. Yan po. So, hindi ko po kasi alam kung familiar po kayo doon sa mga ways ng Muslim people po. So, Hindi hindi ko gaano po ma'am. kasi Hindi gaano kasi syempre, hindi man ako Muslim po. Apa. Okay po. So, hindi ko po siya ganun ma-consider as husband po. Although, meron po kasi kaming ceremony na naginawa doon po sa kanila para po maging halal yung relationship po. May ganun pala. Okay, tapos? May ganun po siya. So, ginawa naman po namin yun. So, in the eyes of Allah po, halal po kami. Kumbaga, So ikaw ma'am, yung nag-convert ka na, nagbalik Islam ka na rin, ganun? Hindi po, Christian po kasi ako. Actually, yung mga Muslim people po, they're allowed to marry po yung mga Christian people. Pero po, I'm in the process na po sana na mag-convert po ng Muslim. Tapos yun po. Bali, yung start po ng relationship namin, trials, may pinagdaanan na po kami agad na pagsubok. Ano yun? Normal naman ang pagsubok. Kasi po, before po, parang mga 2 months pa lang ng relationship namin, nakulong po siya dito. 2 months? Kayo 2 months po ng relationship namin, nakulong po siya dito sa UAE. Dahil po kasi yung visa niya po, hindi po naayos. Parang na-scam po siya ng agency. Parang ganun po. Pero wala naman po siyang mistake kasi nagbayad po siya eh. May mistake siya, Tapos ma'am. Alam mo, kayo na ka pa naghugas kamay. Sorry po. Hindi siya makukulong nang wala siyang kasalanan. Ano ka ba? Actually po, before po na-expired po yung visa niya noon, bayad na po siya. So, medyo malaki po yung amount na yan. Kaso, pero kumbaga, maybe he paid the wrong person. Narinig ko na yan eh. Di ba yung mga maglalakad ng visa, ganyan. Illegal pa rin naman yan, ma'am. Apo. Illegal yan. Alam ko po yung kalakaran na yan. Illegal po yan. Tapos? Nagpalit po siya sa agency po nun eh. Tapos hindi po pinurases yung visa niya hanggang sa na-expired na po. Okay, tapos? Tapos, yan po, after po nun, di nakulong po siya. So, akala ko po nung time na yun, wala. Hello? Napaputol-putol. Hello? Yan po. Tapos Hello? po? Ayan po, okay na po? Okay na, ma'am. So, yun po. So, 2 months pa lang po kami nun. So, thinking ko po nun, nung time na yun, okay. Sabi ko kasi 2 months pa lang naman kami. Parang easy to forget. Parang ganun po. But suddenly, after 30 days po, binigyan po siya ng chance to fix po yung papers niya. Nakalabas siya. Opo. So, nakapagsama pa po kami ulit. Okay. Tapos po, after po nun, bali, ginawa ko po lahat para po matulungan siya na maayos yung paper niya po. Siguro po may pagka-gay po ako, ganun. Siguro ganun naman po kasi lahat yung nagmamahal di ba po? Huwag mo nang gawing reference yung mga gay, ma'am. Tapos? Hindi po, joke. Lang po yun. Parang lang. So, ginawa ko po lahat. Ako po yung nagbayad lahat nung para sa papers niya, sa visa niya. Medyo mahal po yung tinulungan mo talaga siya. Opo. Wala po talaga akong sinayang na pagkakataon para po maging maayos siya dito. Ginawa ko po lahat. Magkano na ilabas mo na, ma'am? Siguro po mga more, in total po ng na ilabas ko dun sa first na nangyari sa kanya, mga nasa 100,000 to 150,000 peso po. Malaki rin yun, ha? Matagal mo rin kikitain yun dyan, di ba? Opo. So, kumbaga, Tapos, you did that out of love. Yes po. In 2 months relationship po, kumbaga ganun na po yung attachment ko sa kanya. Tapos after po nun, hindi naging okay naman po yung pagsasama namin. Hanggang sa kailangan niya na po maghanap ng work.
ako pa din po yung naghanap ng work para sa kanya. Tapos po, di may nakita po ako. Ako po yung sabi sa kanya, kung applyan mo to, ayusin mo to, ganyan. So, naging okay na po. Kaso po, along the relationship po, ito na naman po, sinubok na naman po kami ng pagkakataon. Ano na naman nangyari? Ano po kasi, yung company niya po, nagkaso po sa kanya ng absconding kasi po hindi po siya pumasok sa work. Ano, nagkaso ng? Nagkaso po ng absconding po. Absconding. Opo. Parang abandonment of duty. Hindi po kasi siya nag-report sa work po. Bakit naman siya nag-report sa work? Kasi po, yung company po na napasukan niya po, hindi po nagbibigay po ng sahod na buo. Para kunwari po, yung agreement po is 1,800. Ang binibigay lang po sa kanila, 900. Kalahati lang po, ganun. Ba't kinasuhan siya kung totoo yan? Totoo naman po. Actually po, siya po yung unang nagkaso sa company. Tapos binalikan siya ng kaso. Hello po? Tapos binalikan siya ng kaso, parang ginantian siya. Opo, binalikan po siya ng kaso. Tama po. Opo, tama po yun. Okay. So ano nangyari nung binalikan siya ng kaso? Nung nagkaso po kasi siya, actually meron po kasing department po dito sa UAE na tumutulong po sa ganun. So nung nag-file po siya ng kaso, ang sabi po sa kanya nung agency dito sa UAE, itutuloy mo ba yung kaso? Pero dahil po kasi, actually yung personality niya po kasi, mabait po talaga siya. As in, para po, alam niyo po yung tao na walang masamang tinapay. Kilala ko yung tinapay, yung tao, hindi ko kilala. Charot lang. Gets ko naman, ma'am. Tapos? Ganun po. So, ang ginawa niya po, inurong niya po yung kaso. Ang sabi lang po niya, gusto ko lang makuha yung passport ko. Di ba bawal kunin yung passport na ngayon? Opo. Pero yung sa kanila po kasi, since ano po yung company niya, parang sa mga, mga gadget. So, parang as collateral po, kailangan mo i-surrender yung passport. Parang ganun po. Parang hindi tama yan. Only immigration officers can confiscate passports. Not employers. Opo. Okay. Anyways, tapos? Tapos po yun. So, inurong niya po yung kaso. The next day po, nung inurong niya yung kaso, yung company naman po yung nagkaso sa kanya. Nako. So, ayun po. Bali, ngayon po, may emergency po kasi siya dun sa kanila. Kailangan niya po talaga umuwi. Anong emergency naman sa bansa? Ano bang nationality niya, ma'am? Ano po? Pakistan po. Pakistan. Ano naman emergency niya sa kanila? Ba't kailangan niya umuwi? Po, may ikakasal po kasi na family na relative po niya. Pero hindi po siya. Pero hindi emergency. Hindi emergency 'yan. Kung makasabi ka naman ng emergency. Hindi emergency yung kasal. Ang emergency mo yung aksidente. Ano po kasi sa kanila. Tapos? Kapatid niya po kasi yung ikakasal. Oo nga. Sinasabi ko lang, hindi emergency yun. Ayun po. So, parang kailangan niya po talaga na makauwi. So, dito po kasi sa UAE, para po makapagpa-replace ka ng passport, makapagpapalit ka, kailangan mo pong pumunta sa police. Sa police station. Parang hingi po kayo ng parang sa atin, affidavit of loss, yun, parang ganun po. Sa police po, kailangan may ganun din. Parang police clearance po, na mapapalit po kayo ng passport. So ngayon po, pagdating niya po dun sa police station, hindi niya po alam na may kaso po pala siya. Nakinasuhan po pala siya ng company niya. Di kulong siya ulit. Opo, so nakulong po siya ulit. Ang pusang gala, Ngayon po. So ngayon po, nung nakulong po siya ulit, dinipay na po siya. Sabi po nung first week pa lang na nandun siya sa loob for deportation na siya. So, medyo nawawala na po ako ng pag-asa nun. Actually, Papa Jack, alam mo, lahat talaga ginawa ko. Yun lang makahawa ko sa lahat ng tao, sa lahat ng boss niya, na iurong yung kaso sa kanya.
ginawa ko po lahat yun. Kahit po yung kapatid niya na nandito, So hindi po. nilapitan mo yung kumpanya para Opo, nag-beg po talaga ako kasi nagpagkaawa po ako mm. sa kanila. Tapos, hindi po inulong ng company yung kaso. Hanggang sa... Alam mo, nagtataka ako sa side ng kwento. I mean, Mm. sila yung may kulang sa sweldo, sila yung nagkaso, or kulang yung kwento mo? Hindi po, totoo po yun, promise po, yung kumpanya po nila, Pero bakit marami na po. siya kakasuhan kung, di ba? Kasi po hindi po siya nag-report sa work eh. Dito po kasi sa UAE may batas po na para hindi ka makasuhan ng absconding, it's either may medical report ka kaya hindi ka makapasok or nag-resign ka. So Ang problem po kasi is kahit hindi po na siya nag-resign. kahit na hindi ka na, tawag nito, kahit na hindi kasi nasweldohan ng tama, ikaw pa kakasuhan? Kailangan po pumasok ka pa rin po. Yun po yun. Kahit po medyo yung company yung may mali, yung gano'n, may pagkukulang. Kaya nga pumasok ka pa rin doon sa work. Okay. Ganun pala yun. Either kailangan parang unfair yung batas na yan eh, no? Parang unfair yung batas na yan. Opo. Pero anyways, batas nila yan eh. Wala tayong magawa dyan. Opo, No? Ayun po. So, after 1 week po na nandun siya sa deportation center, tumawag po siya sa akin. Pinapaprepare niya na po yung gamit niya. Mga gamit niya? Opo. Kasi daw po i-deport na siya. Tapos, yun po, medyo matagal po yung process kasi nag-Ramadan po, 30 days, ganyan. O di matagal siya nakulong? So, hindi po siya na-deport agad. Then, after 30 days po, nakipag-communicate. Tinry ko pa rin po, makipag-communicate po doon sa company. Then, after that po, pumayag na po sila. So, nagawa mo ng paraan? Nakipag-usap po. Opo, nakipag-usap po kami. Tapos, nanghingi po sila ng parang 5,000 dirham. Magkano so, yun? Ganun po ulit, mga nasa 75 to 100,000 peso, ganyan po. Para saan yan? Parang danyos? Opo, parang ganun po. Sabi nila, o sige, urong namin yung kaso, bigyan mo kami ng ganitong amount. So ako naman po si to the rescue na naman po ko. Naghanap na naman po ako ng funds para po na magawan siya ng para na makalabas. So, yun po, ang ginawa ko, naghanap po ako. Kaso po, yung mismong day po na aayusin namin yung papel niya, may ticket na po siya for deportation po. Sino bumili ng ticket? Ano po yung government po dito. Ganun pala. Okay. Hello po. Yeah, hello po. Hello po? Hello, ma'am. Sige po. Ayun pa. Sorry po. Yun po. So, sabi po nung sa immigration, wala na kayong magagawa kasi may ticket na siya. Alis na siya mamaya. Sabi pong ganun sa akin. So, yun po, bumagsak na naman yung mundo ko. Kasi iniisip ko po, pag nag-deport na siya, hindi na po siya makakabalik. Oo. Dito po. Meron yatang window, merong certain period of time na hindi ka na pwede bumalik. Hindi naman po, wala naman po sinabi sa kanya na dahil second time na gano'n, hindi na siya makakabalik. Pero normally po kasi dun sa mga tao po na de-deport, hindi na po talaga nakakabalik. Forever na yon? Parang ban po. Kumbaga blacklisted na forever yon, gano'n? Ang sabi po kasi sa kanya dun sa immigration, nung ini-explain po sa kanya, after 6 months po, pwede po siyang makabalik. Alam ko hindi forever yan, no? Kasi meron po yung ina-eye scan eh. Yun po yung sinasabi nila. Pag na-eye scan ka daw po, hindi ka na makakabalik. Pero sa kanya po kasi wala po siyang eye scan, wala pong fingerprint, wala pong tinatak na kahit ano. Okay. So yun po yung sinasabi nila. After 6 months, makakabalik po siya. Okay. Tapos po, sorry po, ang haba po. Okay lang, ma'am. I have all the time in the world. Go ahead. Ayan po. Po. Hello? Nandun na po siya. Hello? Yan, sige ma'am. Okay. Hello? Yan pa. So ngayon po, nandun na siya sa bansa nila. Tuloy naman po yung pag-uusap po namin. Actually, nakakapag-uusap naman po kami ngayon. O kung paano naman po niya ako i-treat nung nandito siya. Ganun pa rin naman po.
Kaso po yung problem po kasi, hindi po ako tanggap ng pamilya niya. Hmm. Kasi hindi po ako Muslim. Hmm. Alam ba ng family niya na isang Kristiyano ang nag-save sa kanya? Hindi, actually, ko po, hindi po sinabi sa family niya yung lahat ng ginawa ko from the start. Hindi niya kinuwento sa family niya. Hindi po. Parang kilala po nila ako, okay. Kasi ang sabi po nung nanay niya nung unang beses na nangyari yun, ang sabi po is, ang UAE lang daw po ako. Kumbaga, asawa po ako sa UAE lang. Nako. Pero pagbalik niya po dun sa bansa nila, magpapakasal pa rin po siya dun, sabi po. Actually, dapat alam mo na yan mula umpisa pa lang eh. Hindi Hello po? nakakagulat. Dapat alam mo na yan umpisa pa lang. Hindi mo nakakagulat yun eh. Kasi po sabi naman po niya sa akin, pipiliin niya po ako. Sabi naman po niya sa akin, gagawin daw po niya yung lahat para ipaglaban daw po ako. Ginawa ba niya? Sabi niya po, hindi madali, pero may plan naman daw po siya na gawin. Okay. Tapos po, ngayon po, sinabi niya po sa akin na hindi na daw po ako kayang tanggapin ng parents niya. So, hindi Lalo totoo? na po yung father niya. So, hindi totoo yung sinabi niya? Sa madaling salita po, opo. Okay. Do you have your answers? Para ka rin po. Ha? Opo. Hindi po niya, parang hindi po totoo. Tapos po, yun po, hanggang po sa nag-arrive na po kami doon sa agreement na, di ba po yung Muslim po pwede po mag-asawa hanggang 4. So yung sinasabi niya po sa akin, ikaw naman yung first wife ko. Parang ganun po. Kasi nga po, di ba po, na po kami. Unika po kasi yung tawag doon dito sa UAE po. Nika. Marriage. Apo, yun sa kanila. So, ang sabi niya po sa akin, kung matatanggap ko daw po yun daw po yung first wife niya. Parang ang sinasabi niya po, yung ipapakasal sa kanya dun sa bansa nila para lang po magawa niya po yung gusto ng parents niya. Pero ako naman daw po yung mahal niya. Oh, okay. Kumbaga parang ang sinasabi niya po, ikaw naman yung love ko eh. Ikaw naman yung first wife ko. Sabi niya po gano'n. Okay. So, yun po. Bali yung problem po kasi is, yun nga po, walang kasiguraduhan kung makakabalik ba siya dito sa UAE. Tapos po, yung pangalawa po is hanggang kailan po ako maghihintay kung makakabalik po siya. Hanggang kailan po ako aasa na. Ang sabi niya po, kasi kahit hindi po siya makabalik dito sa UAE, lilipat na lang daw po kami ng ibang country. Sabi niya po, kumbaga mag-stay na lang daw po kami sa ibang country. Pero bakit kailangan magkaroon ibang wife kung yun pala yung plano? Opo. Bakit kung may plano pala to na tumira siya sa ibang lugar para nandun ka at nandun siya, ba't kailangan magkaroon ibang wife? Why is there the option of having another wife? Kasi po yun po yung gusto ng parents niya po. Pero titira siya sa ibang bansa eh. Ibig sabihin, it wouldn't matter. Opo. So bakit? Yun nga din po yung question ko po eh. Pero ang sinasabi niya po kasi sa akin, para lang po hindi siya itakwil ng pamilya niya. Yun pala. Kasi po pagka hindi po siya nagpakasal doon, itatakwil po siya ng pamilya niya. Yun po yung sinasabi niya. Sabi niya po kasi, hindi na po siya makakabalik pag tinakwil po siya ng pamilya niya, lalo na po sa Islam. Kasi kailangan po i-honor mo yung parents mo. Well, hindi naman natin kinakontra yun. Pero gusto mo ba ng ganitong relasyon? I mean, this is just too complicated for you to deal with. Dahil mo sorry mga kaibigan. No? Hindi ko, not at any point mga kaibigan, sinasabi ko po na
suwayin natin yung tradisyon, paniniwala, magulang natin. That's not my point. But you have moved heaven and earth to be there for him. Tama? Opo. Ano ang parte ng pagmamahal kuno niya sa'yo ang ginawa niya kahit katiting ng ginawa mo? Baka meron. Baka may katumbas. Ha? Hello po. Hello po? Narinig mo sinabi ko? Hindi po. Sorry po. Sabi ko, you have moved heaven and earth para sa kanya to be there for him. Ginawa mo ng paraan. You practically have put yourself on the line to be there for him. Tama, mali? Opo. Ano naman ang gagawin niya para sa'yo? Ay, hindi ko sinasabing pagtaksilan niya yung kanyang paniniwala, yung kanyang religion, yung magulang niya. Pero ano naman ang gagawin niya para maramdaman mo that he could do the same thing for you, that he is going to move the heaven and earth para sa iyo. Wala, ikaw lang mag-a-adjust ng lahat. Ikaw lang mag-sakripisyo. Yun po yung nararamdaman ko na medyo unfair po para sa akin. Good. At least nararamdaman mo na. At least nararamdaman mo na. Anong tanong mo sa akin, ma'am? Kasi Papa Jo, hindi ko po kasi maintindihan. Kasi napapagod na po ako. Kasi mag-isa lang po ako. Napapagod na po akong questioning kung bakit po lahat ng nangyayari po. Wait. Napapagod ka ng questionin kung bakit kailangan mangyari ito? Yun ba yan? Opo. Kasi ginusto mo. Hindi ko po kasi naiintindihan. Ano hindi mo maintindihan? Ginusto mo to? Ha? Wala naman po akong ginawang mali. Wala kang ginawang mali. But you maybe this is the perfect time, Rhea, that you might wanna realize that maybe you have invested your time, your love, and your money, your resources to the wrong person. Walang masama. Ako, I do not question. Okay, ganito. Makinig ka mabuti ha. Opo. I do not question na ginawa mo ang ginawa mo para sa kanya. Actually, that's a good thing. Lahat naman na nagmamahal, kung kayang gawin yung ginawa mo, gagawin naman talaga eh. To be there for the person you love is such a blessing, such a noble chance. Diba? To save the person you love so willingly and go out of your comfort zone just to be there for that person is actually a good thing. Okay yon. Okay yun. Pero ang punto ko, nagawa mo yung, you have proven your worth sa kanya. You have proven your worth sa kanya. Na-prove mo sa kanya kung anong pagmamahal meron ka para sa kanya. Tama? Opo. Oh. Opo. Now it's his turn. Naginawa ba siya? Wala po. Exactly. Hindi ko mag-gets. Kaya pala yung tumira sa ibang bansa at doon kayo magsama. Bakit may option ng pagkakaroon ng more than one wife? At kung pinapangakuan ka niya na you will be the first wife, anong point nun? Pagagalitan pa rin naman siya ng magulang niya o binubola ka lang niya? Hindi po. Parang ang plan niya po is itago lang po ako. Gusto mo yan? Ayoko po. Oh, pala eh. Good. Actually, Papa Jack, sa September nga po, pinapupunta niya po ako dun sa bansa nila eh. Pero sa ibang city po, hindi po dun sa bansa. Gusto city mo, po talaga nila. Gusto mo ng ganon? Ayoko po. Well? Hello po? Hello. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Makikipag-break. Makikipag-break.
Pupunta ka Papa na. Jack, mahal naman. Mahal naman po niya ako eh. Okay. Salamat sa pagtawag, ma'am. Okay na ako dito. Naramdaman ko naman Okay. po yan. Sige. Hindi ako makikipagtalo sa'yo. You are probably right. Pwedeng tama ka. One day, Ria, I want you to remember what I'm going to tell you. Ready? Opo. Hindi ko siya concern. Ikaw ang concern ko. Opo. One day, you are going to self-destruct and you might probably lose whatever you have earned working in Abu Dhabi because of him. Tsaka ka lang siguro magigising. One day, pag tinuloy mo to, you will probably lose whatever you've earned working in Abu Dhabi. Tigilan mo na yan. Opo. Didiretsahin na, tigilan mo na yan. Binabola ka na yan. Pinapunta ka niya no November dun sa Pakistan? September po. September punta ka daw? Opo. Para ano, hindi ka ba offended nun? Sa ibang city ka pupunta? Nagpunta ka hindi? Hindi pa po. Wag na. Kanino pamasahe? Sa akin po. Bobo. Sabi naman po niya, after 6 months, babalik po siya eh. Ba't mo ako tinawagan, ma'am? Kasi po, naniniwala naman po kung sinasabi niya po, eh, kailangan ko lang po magising. Hindi pala, maganda ka na 6 months pala. Di dapat pala tumawag ka sa akin on the 7th month. Because I will not argue with you into convincing you to stop self-destructing. Hindi ako para makipagtalo sa iyo, no? Hindi ako para makipagtalo sa iyo. Sorry po. No, huwag ka mag-sorry sa akin. But you wanna jeopardize the life that you have? Yung mga perang ginastos mo, pinaghirapan mo yan. It's not just about money. It's the time that you spent working to earn that money. Tama? Opo. Tapos, siya magtiis ka na lang. Binali mo ang lahat ng kulturang meron ka para sa kanya. Tapos siya wala siyang ibabalik sa'yo na kaya niya magsakripisyo para kahit paano maramdaman mo. Anong kababuhan naman yan? Sorry mga kaibigan, hindi ko sinasabi na suwayin niya yung religion ng lalaki. Hindi ng point ko. Pero lahat i-adjust mo yung buhay mo sa kanya? Tapos siya walang gagawing adjustment? Ria. Ria. Opo. Hep hep. Sorry. Yan. Yan. Okay naman. Ang galing. Sabi niya, hooray. Ang galing. Ang active ni Ria. Hooray. Sabi niya. Ang galing. Papa Jack, elementary pa lang ako. Grabe, gumaganti ka no? Idol na idol talaga kay tayo, swear.
Ang tagal ko nga tamandain. Napapansin mo ba hindi ako tumatanda? Oo nga po. Ganun pa rin po yung itsura niyo. Salamat. Kasi nare-relax ako pag kasama ko kayo. Salamat po. Sa iyo lang ako na-stress. Stress din po ako sa buhay ko, Papa Jack. Hindi na po ako lumalabas ng kwarto. Look, ang ganda ng Abu Dhabi, ang ganda ng Dubai, ang ganda ng UAE. Go out, spend your money and see the world. Alam mo, totoo to ha, Ria. Ako, ang dami kong kilala dyan sa UAE. Ang tagal na naan dyan, 20 years na, nauna pa ako makalibot sa kanila. Totoo po. Totoo! Yung natapos na lang ang contract at lahat, nakauwi na ng Pilipinas, tinanong ko, nakapag-desert safari kayo? Hindi. Look, ate, enjoy. You have the chance to see the Middle East. Maganda 'yan. It's a good place in the world. Hindi ka lumalabas? Ano bang buwan ngayon? Hindi. Wag kang lalabas. Maglulutong ka, magiging chicharon ka. Mainit ngayon, mainit. Mainit ngayon, di ba? Mainit. Mainit na po. Baka pag lumas mo, maging chicharon ka bigla. Tama na yan. Hindi nakakamatay pa naghiwalay kayo. Papagamit ka dyan. Nagpapagamit ka dyan. Yun ang katotohanan. Diba? Pupunta ka sa kanila at sa ibang city ka pupunta. Anong kawalangyaan yun? Ano yun? Ganon? Gusto mo na lalaking hindi ka kayang kahit kailan maging part ng circle niya? Outsider ka lagi? Tapos papangakuha ka niya ikaw ang first wife? Ha? Tapos itatago ka niya? Tapos okay ka lang doon? Nagkasundo kayo? Mangmang ka ba? Bobo po. Sa pag-ibig po. Di ba? Nagkasundo na po kami. Naitago ka? First wife ka kuno pero itatago ka? Why would you even sign up for that? I mean, come on. Huh? Why would you even say yes to that kind of setup? Ano kabangbangan yan? Diba? For you to even contemplate of agreeing to it, okay ba yun? Ha? Hindi po. Ang ma-inlove ako sa kalang pag-ibig ko ay tunay pero hindi nagtagal. Lamas yan ang tunay mong kulay, ayop ka. Sorry, nag-iba yung lyrics. Okay ba? Ang ganda ba yung kanta ko, te? Opo. Naging kondiman yung kanta ko. Ang galing ko doon. Grabe. Ang galing ko doon. Nang ma-inlove ako sa'yo, pisti ka. Pusang gala. Talaga ba? Okay sa'yo yan? Ganyan? Hindi po. Pero hindi ko din naman kasi masisi, Papa Jack, kasi nga, may baby na po ako. O so, anong kinalaman nun? Kaya po siguro hindi po niya ako kayang ipaglaban. O so gusto, okay, granting na yan ang dahilan. Gusto mo na lalaki hindi ka kaya paglaban? Hindi po. Oh, ba't sabi mo sa akin yan? Ha? Wala po, bobo lang po. Pusang gala. Justify ko lang po para lang po paniwalaan yung sarili ko. Alam na, nang ma-inlove kasi ako lang pag-ibig mo ay tunay pero hindi nagtagal. Mas din ang tunay mong
Ano ba? Ano? Kayo mga single mom, pag nakatagbo kayo ng lalaking gagawin sa inyo, tatago kayo, that's red flag agad yan. Love me, love my dog, that's okay. Kasi itago ka? You're practically committing a crime for yourself and for your kid. Gagawin niya sa anak mo yun, and yet you are contemplating of pushing through? I mean, are you out of your mind? Huh? Are you out of your mind? Anong katangahan yan? Mapapay ka ng ganyan? First time talaga to, Papa Jack. Sobrang taka ko talaga. Kaya mo ko tinawagan para magising. Opo. Hindi ako makakapayag na matatapos. Hindi ka makakako sa akin na hiwalayan mo yan. Papa Jack, sampalin mo naman ako. Huwag naman. Ikaw na ba? Opo. Hindi naman. I have some questions for you. I want you to realize something. Ready? Opo. Ilan taon yung anak mo? 5 po. Gaano kalaki yung anak mo nung naghiwalay kayo ng tatay niya? Ano po, baby pa lang po siya. Okay. Ba't kaya naghiwalay nun? Kasi po meron po siyang iba. Okay. I'm sure I was not there, but at some point, when you were crying because that guy cheated on you, you promised yourself you're going to find a guy better than him. Tama? Opo. Hala, what happened? Ha? What happened? Bakit pababa yung standards mo sa lalaki? Hindi ko po, Ang laki ba, te? So, natawa siya para na-confirm natin, guys. Hindi po. Okay. Sakto lang. Hindi po. Okay. Malaki. Yung pagmamahal. Opo. Okay. Yung tipong busog ka, nabubulo ng pagmamahal, ha? At kailangan may pagmuestra ako. Okay. Parang hindi maganda. No! Ay, nako. Save yourself. Opo. Yeah, I'm not kidding. Save yourself. Opo, Papa Jack. Kaya mo ako tinawagan because you wanted this kind of conversation with me. Opo. And here we go. I'm giving it to you. You just have to commit to it. Wala po kasing nakakalam maski po yung pamilya ko po. Wala naman. Yung lahat ng pinagdadaanan. Wala nakakalam. 3,200 sa TikTok na nanonood tsaka 240 sa Blue App. So, wala namang gaanong tao sa programa ko. Ano ba kayo? Sakto lang to. Well, I believe, Ria, that yung tawag mo sa akin is just symbolic. Symbolic lang to. Meaning, you know exactly what you need to do. You're just looking for some validation na tama yung gagawin mo. And yes, tama yung gagawin mo. Let go of this kind of relationship. Wala na itong patutunguhan. Mag-self-destruct ka lang. Mauubos ka lang. Opo. Tama? Opo. Hep, hep. Ray. Nung ma-inlove ako kasi ako lang pag-ibig mo ay tunay pero hindi nagtagal mas din ang tunay mong gulay. Ang iyong gulay mapagmataas at lagi namimindas pero ako sarili kong pera ang iyong winawaldas para kang sphinx. So kala mo kung hiyain mo ako para kaya Billy bye-bye don't tell a lie.
Kaya mo yan. Salamat po. Of course, kaya mo yan. Sana po. Kasi kailangan pa po ko ng anak ko po. Good. Kaya naman po ko nagpunta dito para sa future niya eh. Well, it did not seem like it. Hindi ko alam bakit nagpapakatanga ako. Bakit nga ba? Ano kaya ang dahilan? Padalihan naman po akong tao. Yun nga eh. Ganun talaga ang pag-ibig nakakabobo. Di ba? Po. Ganun talaga. Nakakabobo ang pag-ibig. Hindi naman po ako nasaktan nung niloko ako eh. Nung father po nung baby ko eh. Hindi ko alam bakit ngayon sobrang po ako nasasaktan. Kasi para sa akin, pag niloko po ako, tapos na po eh. Wala na po dapat pag-usapan. Hindi ko po alam ngayon bakit sobrang hirap po. Anyways, good luck sa'yo, ma'am. Salamat po. Pakikinig po. Thank you po, Papa Jack. Before tayo magtapos dito, I want you to make a promise to your kid that you're going to put your kid first. Ilang, ano, di ba? Ilang padala ang dapat napunta sa anak mo na pinanggastos mo dyan sa lalaking yan? Kaya po eh. Ano yung anak mo? Babae, lalaki? Babae po. Okay, go ahead. Ano mensahe? Anong commitment mo sa anak mo, ma'am? Ano po dun sa baby ko po. Ano, sana hindi po siya matulad sa mami niya. Tataka. Ayusin mo naman, hindi naman yung ganyan ako. Commitment sa anak mo, hindi ko sinabing magmaktol ka sa kanya. Promise ko po sa kanya na mas ayusin ko po yung buhay namin para sa aming dalawa. Kasi kaming dalawa na lang po yung meron sa isa't isa. Na hindi po iduduel yung future namin sa ibang tao. Kasi dapat kaming dalawa yung magkasama. Okay. Kung baka mawala na lahat. Pero kaming dalawa, magkasama pa din kami. Tama. Kasi pinaramis ko naman po sa kanya yun eh. Na kaya aalis si mami kasi gusto ko mapigyan siya ng magandang future. Na yung lahat ng bagay na hindi ko nadanas nung bata ako. Gusto ko kahit hindi pa hinihingi nung anak ko, maibigay ko na sa kanya. Kasi Papa Jack, sobrang sakit nun. Huh? Makukuha kasi wala kayong pera. Ano yan? Sana po talaga. Ano yan, ma'am? Sobrang sakit nung? Sobrang sakit po nung may pangarap ka na course. Tapos hindi mo makukuha kasi wala kayong pambayad. Ano dapat gusto mong course, ma'am? Tourism po. Bakit mo gusto mag-tourism?
Kasi mahilig po akong mag-travel. Oh, yan. Loko-loko. Nasa Dubai, sa Abu Dhabi ka na. Ano iniiyak mo? Nag-travel ka na, andyan ka. Anong iniiyak mo? Hindi ka nakapag-tourism na, andyan ka naman. Gusto ko po malibot yung buong mundo. Hindi mo na kailangan mag-tourism. Pwede kang bumili ng ticket mo, ka-afford mo yon. Ang drama nito. Tama po. Iniiyak mo, nandiyan ka na sa Abu Dhabi. Anong gusto mo? Nag-travel ka na, nandiyan ka sa Middle East. Ako talaga ginigigil. Nang ma-inlove ako sa'yo, akala ko pag-ibig mo ay. Hindi ako marunong mag-rap talaga, no? Natatalisod yung dila ko. Anyways, ma'am. Okay, I'll tell you one thing that you might not realize right now. A lot of people want to go to the Middle East to work because there's just a lot of opportunities there. A lot of the friends and the people I know who went to UAE, ayaw na umuwi dito. Because it's just convenient to exist in UAE. Tama? Opo. At nandiyan ka na and you are wasting your opportunity. May pinsan ako, nakalimutan na niya ang Pilipinas. Nandiyan na siya. Because it's convenient to live there. You wanna go around, there's public transportation. You wanna eat, ang pagkain ng prinsipe tsaka pagkain ng normal na tao, pareho ang presyo. Opo. Tama? Opo. Nandiyan ka na. You are not realizing the opportunities that you've earned being there, and yet you want to self-destruct for a guy who's just trying to exploit you? Okay? Opo. Tsaka ka na muwi dito pag nahuli niya magnanakaw ng malbalatang pera. Hanggang hindi pa nahuhuli. Puro sila investigasyon, wala naman nahuhuli. Mga weak! Ingat ka dyan, ha? Do better. Tigilan mo ng relasyon na yan. Makakabuti sa'yo yan. Alam mo yan. Opo. Tama, makakabuti sa'yo yung relasyon, yung pagtapos sa relasyon na yan. Opo. Okay? Opo. Salamat po. Sobrang thank you po. Ingat ka palagi dyan, ma'am, ha? Kayo din po I am po. rooting for you. I hope you make it big. Sana po. Mag-ipon ka, ha? Mag-ipon ka ng mag-ipon. Opo. Tapos 5 years from now, katawagan mo ako kasi kukunin ko yung 5% ng ipon. May puhunan ako dito. Humingi ka ng payo sa akin. 5% lang. So makaipon ka ng 5 million. Ang 10% ng 5 million ay 50,000. Tama ba ako? Ay, Opo. Ay, tama. Opo. Ay, hindi. Ang 10% ng 5 million. 500,000. Oh, tama. Meron akong 250,000. Tama ba ako? 500,000 po. Oh, 10%. meron akong- Ay, 5% lang Oh, po. meron akong 250,000 na. Opo. Okay. Opo. Mag-ipon ka. Kunin ko yung 5%. Okay. Promise po. Sayang din. Yung mga nakakaraos-raos dyan dahil sa payo ko, 5%. Uy! Di, charot lang po. Joke lang yan. I have a wish for you. Opo. Gusto mo marinig?
Yes po. I wish na makaranas ka ng relasyon that's so effortless. Yung hindi ang hirap-hirap magmahal. Yung hindi komplikado. Yung ang dali-dali. Opo. Ang sarap ng ganong relasyon. Oo, ang sarap ng ganong relasyon. Yung ang dali-dali. Yung hindi mahirap. Yung hindi mo kailangang ipaglaban kahit kanino kasi alam mong payapa lang kayong nagmamahalan. Opo. I wish you that. Because I feel like you have not been through such kind of relationship. Yung magaan lang. Yung masaya lang. Yung hindi toxic. Yung Opo. you can have a good night's sleep knowing that you wake up tomorrow and you'll still be happy. Because the person you love and the person who promised to love you do not give you the reason to doubt. There's no threat of being second best. Diba? Ang sarap ng ganong relasyon. Yung masaya lang. I wish you that. At kahit anong gawin kong pag-wish dito, if you are not willing to receive that kind of love for yourself, kasi pumapayag ka na putyo-putyo lang yung relasyon na nakapagmamahal na binibigay sa'yo, walang point. Opo. Did I make sense? Did I make sense? Yes po. Sobra po. Balitaan mo ako when things are better, ha? Opo. Okay? So, Opo. I'll be waiting for your update. Opo. Okay? Promise po. Promise? Opo. So, balang araw Salamat mag-uusap tayo ulit. So, syempre, yan daw yung 5% ko, ha? Opo. Okay lang ba yung 5% o lakihan ko pa? Ha? Okay na yun, Papa Okay. Jack. Okay Kasi na yun. yung 95% para sa anak ko na yun. Sa bagay. Sige, okay na ako sa... Tingin na. Okay. Itiisin ko na yung 5%. Okay na yun. Ano ba yan? 5%. Salamat po. Charot lang. Good luck po sa'yo, ma'am. Salamat po. Bye-bye, Ria. Bye-bye, Papa Jack. Salamat sa opportunity po. Bye-bye, ma'am. Bye-bye po. Thank you po.